Mapagpalang araw po. Sana po suportahan ninyo ang aking channel. Para po sa mga donation eto GCash number 092984676699. Para makapag-unlock pa tayo ng mga kabanata. Ang tunay na tagapagmana. Kabanata 2081 hanggang Kabanata 2090. May nangyari ba sa kanyang ama? Philip nagdilim ang mukha nina. Mabilis na nagtanong, anong nangyayari? Nasaan ang tatay ko? Ngayon, napatingin si 17 sa katabi ni Winfilip at sinabing, Yang, Madam, kukuha ako ng magpapauwi sa iyo. Hindi rin tanga si Win. Napasulyap siya sa isang Cadillac SUV na nakaparada sa gilid ng kalsada. Kasama ang apat na fully armed guard na naka-green uniform sa tabi ng sasakyan. Okay, sagot ni Win bago sabihin. Sa Philip, sige lang. Babalik ako at titingnan si Nelson. Philip na tahimik tumanggo siya at sinabing, sige, hahanapin kita. Mamaya. Pagkasabi nun ay sumakay na si Win sa kotse at umalis. Philip tumingin sa taillights ng sasakyan na kumukupas. Pagkatapos, lumingon siya sa 17 na may nagliliyab na mga mata at nagtanong, ano ang nangyayari? 17 nakasimangot at sinabi, inutusan lang akong sumama sa iyo. Hindi ko alam ang iba. Philip tumango, at naging mas solemn na ang kanyang ekspresyon. Leon ay dahil ang 17 ay bihirang magsalita o kumilos ng seryoso. Sa kanya, may mali talaga sa kanyang ama. Sa lalong madaling panahon, Philip dumating sa isang paliparan na May 17th. Ito ang pribadong paliparan ng pamilya Clark na sumasaklaw sa isang lugar na 10,000 libong metro kwadrado. Ilang mararangyang pribadong jet ang nakapark dito, gayon din ang ilang armadong helicopter at cruise fighter plane. Siyempre, isa lamang ito sa mga paliparan ng pamilya Clark sa Arcadia Elsland. Philip sumakay sa isang armadong helicopter na May 17th na direktang lumipad at umalis sa Arcadia Elsland. Tumingin siya sa malawak na Arcadia Island sa ibaba, puno ng pagdududa ang kanyang mga mata. Tinanong niya, saan tayo pupunta? Glenford, sagot ng 17. Glenford. Bakit bigla silang pumunta doon? Nandoon ba si tatay? Philip nataranta at tumingin sa ibaba. Lalong maliit na Arcadia Elsland sa isang isla na lungsod sa ibabaw ng mga alon at asol na dagat. Maraming barkong pandigmaang naglalakbay sa nakapalibot na tubig, tulad ng mga puting peteng. On the way, 17 din ang naghanda Philip sa pag-iisip. Young Master, may mga ari-arian ang pamilya Clark sa Glenford at Panginoon. Nandoon din ang tirahan ng Panginoon. Sa pagkakataong ito, ang Panginoon ay nanirahan sa Glenford at hiniling sa akin na sunduin ka, na sinasabi na mayroon siyang sasabihin sa iyo. Isa pa, wala sa mabuting kalusugan ang Panginoon. Kahit na ano, hindi ka dapat makipag-away sa 17 ay medyo natatakot pa rin Philip ang init ng ulo ni kung away ang dalawa, bilang subordinate, hindi nila malalaman kung sino ang tutulungan. Philip kumunot ang luho at tumang na sinabing, got it. Pagkasabi nun ay sumandal siya sa upuan niya at pinaikit ang mga mata. Nawala siya sa pag-isip. Biglang may naalala siya. Ito ay tungkol kay Pierce Gilson at sa pamilya Harrison. Philip halos nakalimutan na nito. Nangako siya kay G. Gilson na tuturuan ng leksyon ang pamilya Harrison. Pagkaraan ng mahabang panahon, iniisip niya kung kapuputin siya ni G. Gilson.
dahil sa hindi pagtupad sa kanyang salita. Oops, ito ay isang gulo. Habang nag-isip, Philip nagtanong. Oo, ano ang alam mo tungkol sa pamilya Harrison ng Glenford? Ang pamilya Harrison ng Glenford. 17 nakasimangot at sinabing, Young Master, may hinanakit ka ba sa pamilya Harrison? Kung gayon, pupunta ako at hahanapin sila. Pagkarating ko, sasabihin ko sa kanila na pumunta dito at humingi ng tawad sa iyo. Philip nagulat. Pagtingin sa mga mata at ekspresyon ni 17 na tila hindi nagbibiro, ngumiti ito, umiling. Aniya. Wala, nagtatanong lang ako. Hindi na kailangang gumawa ng ganoong kalaking kaguluhan. 17 hamd at sinabing, kung tama. Ang pagkakaalala ko, ang pamilya Harrison ay may napakalakas na impluwensya sa Glenford. Masasabing ang maharlikang pamilyang ito ang Panginoon sa Glenford. Gayunpaman, ang pamilya Harrison ay isang kaakibat na pamilya lamang ng pamilyang Clark. Ang mga ito ay walang iba kundi isang maliit na patatas. Kung may nagalit sa iyo mula sa pamilya Harrison, makatitiyak ka na sa isang salita mula sa iyo, lilipulin ko ang pamilya Harrison. Muli, Philip minulat niya ang kanyang mga mata at mabilis na sinabing, ayos lang. Ang isang babaeng tulad mo ay hindi dapat nagsasalita tungkol sa pagpatay at pakikipag-away sa buong araw. Ang pamilya Harrison ay hindi masyadong masama at walang sama ng loob sa akin. May mga conflict lang sila sa isang taong kilala ko. 17 humuhuni, ibinaba ang kanyang ulo, at tumalikod. Pagkatapos, lumingon siyang muli, kumikislap. Ang malalaking mata niya habang nagtanong, Young Master, dahil may alitan ang kaibigan Enmo sa pamilya Harrison, gusto mo bang pangunahan ko ang mga tao para sirain sila? Kabanata 2082. Village nakaramdam ng pananakit ng ulo at nagpas siyang huwag pansinin. 17. May mali sa paraan ng pag-isip ng babaeng ito. Variety of electronic goods. Matapos ang halos 2 oras na paglalakbay, bitbit ang armadong helicopter Philip at sa wakas ay huminto ang 17 sa tarmac ng isang marangyang mountain resort sa isang lugar sa hinterland ng Glenford. Ito ang tirahan ng patriarch ng pamilya Clark sa Glenford. Sinakop ng Mountain Villa ang tuktok ng buong tuktok ng bundok na pinatag at muling itinayo. Gayunpaman, ito ay isang istruktura pa rin na napapaligiran ng mga bundok at ilog. Mula sa isang mataas na altitude, ang Marangya at malawak na puting Mountain Villa ay parang isang malit na puting crane sa isang berdeng kagubatan. Ang mga armadong tauhan na nakasuot ng berde at itim na combat uniform ay nagpapatrolya sa mountain resort sa kasalukuyan. Sa nakapaligid na kabundukan at kagubatan, maraming armadong mandirigma na may mga kagamitang pang-combat ang tumambang sa loob ng radius na 10 milya, ang langit at ang lupa ay nasa loob ng isang defensive strike. Anumang kaina, hinalang paggalaw, sa langit man o sa lupa, ay matutukoy at makikilala. Philip bumaba ng helicopter at naabutan ang simoy ng martial law na tumatagos sa villa. Napakaseryoso, napaka-tense, at napaka-alarming. Sa paligid ng buong villa, makikita ang mga tauhan sa patrol bawat ilang hakbang ang layo sa isa't isa. Lumakad si Fulton Hash na parang talam na may malamig na mga mata at sinabing Philip, hinihintay ka na ng Panginoon sa loob. Philip bahagyang kumunat ang noo. Huminga ng malalim,
at sumunod. Tama, nakita niya ang ilang. Kay Fulton sa loob. Kung Philip ng miyembro ng Shadow Squadron sa malapit. Ang buong Mountain Villa ay ano nga ba ang nangyari sa kanyang ama? Napapaligiran ng Shadow Guards. Ito ang unang pagkakataon na dinala niya ang lahat ng miyembro ng Shadow Squadron. Elsang masamang pakiramdam ang pumasok sa puso ni. Sa lalong madaling panahon, Philip sumunod kay Fulton sa puting vilo sa loob ng Mountain Manor. Pagkatapos noon, bumaba sila ni Fulton sa hagdan at nagpatuloy sa ilalim ng lupa. Nang makita nila Philip, bahagya silang tumango at tinulak ang pintong bato. Hindi nagtagal, Philip nakita niya ang isang makapal na pintong itim na bato sa kanyang harapan na may nakaukit na mga simbolo at pattern. Sa magkabilang gilid ng pintong bato, ang pangalawa at pangatlong eksperto ng Shadow Squadron ay nagbabantay. Philip nakakunot ang noo habang sinusundan si Fulton sa pintong bato. Napabuntong hininga ang eksenang nasa harapan niya. Sa likod ng pinto ay may basement na halos 1,000 talampakan kwadrado. Ang tatlong pader ay puno ng hindi kilalang mga pattern at mga karakter na tila sila ay umiral ng mahabang panahon. Isang pakiramdam ng pagbabago. Ang lamnabas mula sa kanila. Mayroong mga dragon at phoenix, Licarius at araw, mga piramide, at mga pattern ng mga guho ng sibilisasyong Mayan. Philip nagulat siya sa eksenang nasa harapan niya. Sa kwartong ito, maraming anti-gang bookshelf. Sa gitna ay isang pool na puno ng asol na likido na Bamubula. Ng asol na ambon. Sa pool, may isang matandang natatakpan ng mga sugat na nakapikit sa pagpapahinga. Tatlong nakanganga na sugat ng kutsilyo ang makikita sa kanyang dibdib. Sa bawat paghinga, bamuka. At sumasara ang mga sugat. Nakakatakot. Damaloy ang asol na likido sa pool. Na may asol na essence sa enga. Sugat ng katawan ng matanda. Ang mga daluyan ng dugo sa balat ay previous. Tila nag-aayos at nagpapagaling sa kanya. Ang tao sa pool ay walang iba kundi si Roger Clark. Kabanata 2083. Kailan Philip nakita niya ang estado Roger sa pool sa sandaling ito. Sumabog siya na may hangering pagpatay sa buto at lamig. Ang pagkakamag-anak na gumawa ng dugo na mas makapal. Pinapayagan Felipera. Maramdaman ng husto ang sakit na naranasan ni Roger. Ito ay isang bagay na hindi kayang tiisin ng manga. Ordinaryong tao. Bukod dito, ang kanyang ama ay mukhang mas matanda kaysa dati. Nagkaroon ng pakiramdam ng pagkawasak. Agad-agad, Philip duguan ang mga mag-aaral habang siya ay umuungal. Sino ang gumawa nito? Tumabi si Fulton, nakatingin sa kanyang Panginoon sa pool. Ang kanyang mga mata ay kumukulusa. Galit habang sinasabi niya, hindi mo ito kayang harapin ngayon. Tinatanong kita kung sino ang may gawa nito. Parang dragon na natutulog na. Kakagising lang, Philip hinawakan ang kwelyo ni Fulton na nagliliyab ang mga mata at puno ng galit ang mukha. Tumingin si Fulton Philip at inulit. Hindi ito isang bagay na na-airy mong harapin ngayon. Malapit nang magising ang Panginoon. May sasabihin siya sa'yo. Philip nanginginig ang katawan ni Mama sa galit. Maya-maya, pinakawalan niya si Fulton. Gamit ang isang pares ng eskarlata na mga mata, tinitigan niya ang kanyang ama na natatakpan ng malagim na mga sugat sa pool. Kahit na kinasusuklaman niya ang kanyang ama, iyon ay ang kanyang ama pagkatapos ng lahat. Sa
Pagitan ng isang ama at anak. Walang sama ng loob ang hindi malulutas. Bukod dito, nang bumalik siya sa isla sa pagkakataong ito, Philip na damadinaang pinakilos niya ang lahat ng pagmamahal ng kanyang ama. Para saan niya ay palaging hindi makasarili at nakila. Miyembro ng Shadow Squadron at Dragon Knights para ay escort siya pabalik sa isla. Sinong gumawa nito? Hindi kaya nasugatan ang kanyang ama noong panahong iyon? Gaano katagal naging ganito ang tatay ko? Philip huminga ng malalim. Nang muling lumino ang kanyang mga mata. Mabilis na nag-iisip ang kanyang isip. Isang araw, sagot ni Fulton. Nasaktan. Sino ang dahilan? Philip, tatlong tanong sa isang hininga. Kailan siya nasaktan? Saan siya? Iyon. Natahimik si Fulton at sumagot. Hindi ko masasagot ang tatlong tanong na ito dahil kahit nalaman mo, hindi ka pares sa mga taong iyon. Si Philip habang nakatingin sa asol na likido sa pool at nagtanong, ano iyon? Esensya ng buhay, walang emosyong pagbabago ang makikita sa mukha ni Fulton. Ano ang kakanyahan ng buhay? Phil IP naguguluhan. Philip malungkot habang nakatingin. Malubhang nasugatan ang open kanyang ama, ngunit hindi na nadala sa ospital. Sa halip, nakaupo siya sa pool na ito ng asol na likido. Lumingon si Fulton Philip at nagtanong, naintindihan mo ba ang biotechnology? Medyo Philip sumagot. Ito ang kasalukuyang nangungunang produkto ng biotechnology sa mundo. Ang asol na likidong ito ay ang evolusyonaryong bersyon ng orihinal na kakanyahan ng buhay. Ang orihinal na bersyon ay pula. Ang likidong ito ay puno ng lubos na aktibong mga kadahilanan na maaaring magsulong ng mabilis na pagbabagong buhay at ebolusyon ng mga selula ng tao. Ito ay may mabilis na epekto sa pagpapagaling sa mga malubhang pinsala at maaari ring maantala ang pagtanda, gayon din ang tumutulong sa isang tao na labanan ang iba't ibang mga sakit. Dahan-daw ang paliwanag ni Fulton. Philip nakakunot ang noo. Pagkatapos makinig. Biotechnology. Asensya ng buhay. Isulong ang pagbabagong buhay ng mga selula ng tao, anti-aging, at panlaban sa mga sakit. Lang tao ang nagsasaliksik nito. Philip nagtanong. Sumagot si Fulton, marami. Karaniwan, pinag-aaralan ng lahat ng bansa ang teknolohiyang ito. Ngunit ang teknolohiya ng pamilya Clark ay kasalukuyang nangunguna sa iba pang bahagi ng mundo. Maaari mong isipin na ang teknolohiyang ito ay ipinakilala sa iba't ibang bansa ng pamilya Clark na orihinal na intensyon ng iyong ama noon. Nais niyang payagan ang lahat ng mga bansa na aralan ito at tipunin ang pandaigdigang kapangyarihan sa pananaliksik. Makalipas ang kalahating araw, umubo ng ilang beses si Roger na nakaupo sa pool bago daang iminulat ang mga mata. Sa tulong ng kanyang mga subordinate, lumabas siya ng pool. Nagsuot ng robe at sumandal sa isang tungkod. Naglakad siya papunta sa Philip, sa mukha na puno ng pagmamahal. Sinabi niya, nandito ka. Kailan Philip nakita niya si Roger? Nakarandom pa rin siya ng pagkamuhi sa kanya. Tumanggaw siya at sumagot, oo. Sumandal si Roger sa tungkod. Umubo ng ilang beses at naglakad papunta sa sofa sa gilid para maupo. Sumenya siya Philip at sinabi, maupo ka, may sasabihin ako sa iyo. Philip kumunot ang noo at naglakad. Naka-cross arms siyang umupo at tumingin sa matandang Roger. Gusto ni Roger na magbuhos ng tsaa,
ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. Kabanata 2084. Philip walang magawang sinabi. Hindi ka man lang ba makahawak ng teapot ngayon? Sa sinabi nito, inagaw niya ang tasa ng tsaa mula sa kamay ni Roger. Nagsalin ng isang tasa ng tsaa, at pinalamanan ito sa kamay ni Roger. Nang eksenang ito, bahagyang iniling ni Fulton ang kanyang ulo at walang sinabi. Philip tumingin din sa kanilang dalawa at medyo nag-aalala. Ayaw mong sabihin sa akin kung sino ang gumawa nito? Umiling si Roger at sinabing, hindi pa oras. Hindi mo sila kalaban. Sa pagkakataong ito, sapat na. Nakabalik ka ng ligtas sa isla. Clark, ang pinuno ng Philip na galit. Bigla siyang tumayo. Inilagay ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng kanyang pantalon. At malamig na sinabi, kung ayaw mong sabihin sa akin kung sino ang gumawa nito sa iyo, bakit mo ako pinatawag dito? Ikaw si Roger. Pinakamlalaking pamilya sa mundo na nakapasok sa ikapitong sona sa likod ng tatlong pinto. Sino pa sa mundong ito ang maaaring gumawa nito sa iyo? Hindi kaya. Napunta ka na sa ganitong estado. Ngunit hindi ka pa rin nangangahas nasabihin sa iyong anak kung sino ang kabilang partido. Duwag. Ganyan ka rin nung nangyari ang insidente ng nanay ko. Noon. Philip malamig na sabi at tumalikod na para umalis. Hinarang ni Fulton Philip's path at sinabi, Young Lord, hindi mo masasabi iyan tungkol sa nang ito para sa iyo. Panginoon. Ginawa niya ang lahat. Philip malamig ang mga mata na parang matalim na espada habang hindi kumikibo si Fulton. realliving.com.ph. Nakatitig kay Fulton sa harapan niya at sinabing, umalis ka na. Umubo si Roger, itinuro ang upuan sa tapat, at sinabing, halika at maupo ka. Bakit ka nakikipagtalo sa iyong matanda sa sandaling magkita tayo? Hindi ka ba pwedeng sumuko kung injured ako this time? Philip pinikot ang ulo at tinignan ang itsura ni Roger. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, naupo siyang muli at nagtanong, bakit mo ako hinahanap? Kung ito ay para magmana ng pamilya Clark, maaari mong direktang ilabas ang Patriarch's Order. Pagkatapos kong manahin ito, ang una kong gagawin ay sabihin sa akin ni Fulton kung sino ang gumawa nito sa iyo. Habang sinasabi ito, Philip malamig na tumingin kay Fulton. Ngumiti si Roger at sinabi kay Fulton, tingnan mo, ang batang ito ay eksaktong kapareho ko noon. Wala sa mood si Fulton na tumawa. Ngayon, ito ay dahil hindi maganda ang estado ng Panginoon. Tapos, tumingin si Roger Philip at sinabing, babalik ako para sa paggunita pagkaraan ng 2 araw. Kapag dumating ang oras na iyon, maaari akong pumasok upang alisin ang ilang mga hadlang para sa iyo. Pagkarinig nun, Philip nakasimangot at sinabing, hindi ko kailangan na gawin mo iyon para sa akin. May sarili akong arrangement. Kung ang pamilya ng sangay ay walang lakas ng loob na gumawa ng anuman sa akin dahil lang sa takot sila sa iyo, ano pa ang silbi ng aking pagbabalik? Natahimik si Roger. Tumingin Philip seryoso, at nagtanong, sigurado ka bang hindi mo ako kailangan na kumilos? Philip tinanggihan ni Roger ang mabait na intensyon at sinabing, no thanks. Pagkatapos noon, tumayo siya at sinabing, kung wala nang iba, aalis na ako. Pagkatapos, tumalikod na siya at lalabas na sana ng underground. Umupo si Roger sa sofa. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya, ang pamilya ng sangay ay
Magkakaroon ng malaking kaguluhan tungkol sa background ng pamilya ni Win sa araw ng paggunita ng ninuno. Sigurado ka bang kakayanin mo? Kabanata 2085. Family background ni Win. Alam ng tatay niya ang background ng pamilya ni Win. Philip lumingon siya, ang mukha niya ay nagtatampo. Tinitigan niya si Roger at nagtanong, alam mo ba ang background ni Win? Tumanggo si Roger, bahagyang umubo, at sinabing, matagal ko nang alam ang tungkol dito. Noong nangyari ang Lovelace family noon, ako ang may kasalanan, kaya gusto kung bumawi sa kanya. Philip panunuyan ni Roger at sinabing, ang pamilyang Lovelace ay isa na namang biktima ng mga nasa kapangyarihan na tulad mo. Noong hinatulan mo ang pamilya Lovelace, bakit mo isinakripisyo ang tanging paksayon na nasa landas ng katwiran? Kapag ang mga big shot na tulad mo ay gumagawa ng mga bagay, hindi mo ba iniisip ang mga kahihinatnan? Hindi mo ba kinukumpirma ang proseso at resulta ng iyong mga aksyon? Ang higit pa Philip nagsalita, lalong lumakas ang boses niya. Sa wakas, halos naging dagandong ng pagtatanong. Komplikado ang ekspresyon ng mukha ni Roger habang nakatingin sa umuusok na tasa ng tsa harapan. Maya-maya, bumantong hininga siya at sinabing, there are very complicated things involved. Foolproof ang aksyon noon pero sa huli, may nagpakitang traidor. Sa kalagitnaan, nabago ang target ng conviction. Habang sinasabi iyon, sumulyap si Roger sa gilid Philip galit na mukha ni at sinabing, Phil, ang background ni Win ay hindi dapat ibunyag sa mundo. Para sa kanya, ito ay magdadala ng walang katapusang sakit at krisis. Sa sandaling malik, ang kanyang background, ang mga mata ng mga taong kumikilos ng lihim sa buong mundo, kabilang ang ilang mga tao, ay lilipat sa kanyang pagkakakilanlan. Sa oras na iyon, ang sakit na dadanasan niya ay hindi bababa sa iyo. Philip ngumisi at sinabing, alam ko. Hindi mo kailangang turuan ako tungkol dito. May mga plano ako. Pagkasabi nun, Philip tumingin sa matamlay na si Roger at sa wakas ay nagtanong, may itatanong ako sa iyo at sana ay wala kang itatago sa akin. Kung hindi, ang relasyon ng mag-ama sa pagitan natin ay maaaring magwakas. Yumigting ang mukha ni Roger at sinabing, ano iyon? Nagsagawa ka ba ng aksyon laban sa pamilya Lovelace? Noon, Philip nagtanong. Ang pinakakinabahala niya ay hindi lamang lumahok si Roger sa paghatol sa pamilya Lovelace kundi gumawa din ng hakbang laban sa kanila. Kung iyon ang kaso, Phil I pay. Talagang mahuhuli sa isang dilema. Matagal na natahimik si Roger bago siya bumantong hininga at sinabing, noon, nagpadala ako ng 8 shadow guards para magpataw ng mga parusa at atake sa pamilya Lovelace. Pagkarinig nun, Philip mabilis na sinabing, magpagaling ka nang nagdilim ang mukha ni. Pagkatapos, tumalikod siya kay Roger at mabuti. Hindi ko kailangan na gumawa ka ng ibang arrangement para sa akin. Pagkatapos sabihin ito, Philip lumabas ng secret room. Umupo si Roger sa sofa at nanahimik ng matagal, malabo ang mga mata. Tumawa siya sa aalipusta sa sarili at sinabing, Fulton, sa palagay mo ba ay may isa pang ama sa mundong ito na kasing laki ng kabiguan na tulad ko? Sa gilid, nakatayo si Fulton na nakasi cross arms. May masalimuot na tingin sa kanyang mga mata, at sinabi niya,
Panginoon, ang pag-ibig mo sa binatang Panginoon ay hindi mas masama kaysa sa kaya lang hindi niya pa rin maintindihan. Kapag naintindihan niya balang araw, maaayos din ang awayan ninyong dalawa. Talaga. Pagkatapos ay inaasahan. Kung makita ang araw na iyon. Naiintindihan, sagot ni Fulton. Ngumiti si Roger, muling nagliwanag ang kanyang mga mata. Aniya, mag-ayos ka. Bagamat ayaw akong tulungan ng brat na ito, ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi niya kayang hawakan ng mag-isa. Gawin ito ng palihim. Huwag mong hayaang malaman niya na ako ang nag-ayos. Sa patio ng Mountain Villa. Tumayo si Fulton sa tabafilipat. Sinabi, ang Shadow Guards isa. Hanggang 23 ay ililipat sa iyong tabi. Ito ang kagustuhan ng Panginoon. Naprotektahan ka at ang batang ginang. Philip misteryosong ngumiti at sinabi kundi lumakad papunta sa Shadow Guards hanggang 23 na nagtipon-tipon na. Ngumiti siya at sinabing, lahat kayo ay sasama sa akin ngayong gabi. Sinabing, magsaya ka. Saan? Tanong ng isang Shadow Guard. Kabanata 2086. Ng gabing iyon, Philip pinangunahan ang 13 miyembro ng Shadow Guard sa isang sikat na bar sa Glenford, ang Buckingham Palace. Ang Buckingham Palace Bar, na matatagpuan sa pinakasentro at maunlad na lugar ng Glenford, ito ang pinaka-trending entertainment venue. Ang Buckingham Palace ay itinayo sa hugis ng isang puting kastilyo at pinalamutian ng karangyaan. Mayroon itong pamantayan sa pagkonsumo na ipinagmamalaki na siya ang pinakamahusay sa Glenford. Sa pangkalahatan, ang mga mayayarman at ang dandy lang ang maaaring pumunta dito para magsaya. Ito ay din Filipunang pagkakataon. Dito, napatingin siya sa katabi niyang 17 na nakasuot ng pulang halterneck na damit at nakahawak sa braso. Tinanong niya, sigurado ka bang ito ang lugar? Tumanggaw si 17 sabay kindat at mapangakit na sinabi, guwapo. Nandito na. She looked very sexy tonight with a rose tattoo on her exposed back and her shoulder-length hair. Nakadagdag ito sa kagustuhan ng isang lalaki na masakop siya. Kapag siya at Philip lumitaw sa pasukan ng Buckingham Palace, gumuhit sila ng maraming patagilid na sulyap. Phil IP nagbook ng pinakamalaking pribadong silid dito. Dinala niya ang 17 at ang iba pang 12 Shadow Guards sa silid at umupo. Sa kanila, si Brian Pascal ang pinakamalakas sa grupo at ang kapitan din ng koponan. Medyo malungkot ang mukha niya. Nagmukha siyang maingat at pinigilan. Young Lord, bakit mo kami dinala sa ganitong lugar? Si Brian ay isang matipunong lalaki na may maitim na kutis. Philip nagkibit balikat at sinabing, para magsaya, syempre. Dahil hiniling ka ng tatay ko na sundan mo ako, isasama kita para makapagpahinga at makapagpahinga. Tignan nyo guys. Anong ginagawa nyo sa mahabang mukha? Bigyan mo ako ng ngiti. Kumunat ang noo ni Brian. Siya ay isang matuwid na tao na karaniwang nasa misyon o pagsasanay. Medyo wala na siya sa lipunan at medyo konserbatibo sa kanyang pag-isip. Gayunpaman, ito ang utos ng batang Panginoon, at hindi siya maaaring sumuway. Nakaupo lang siya ng hindi gumagalaw sa pwesto, ngumiti, at hindi umimik. Ang ibang Shadow Guards ay kasama ni Brian araw at gabi. Naimpluwensyahan din niya ang kanilang pag-isip. Tila hindi komportable ang lahat. Philip tumingin sa kanila nang walang magawa. Kung sasabihin niya sa
Kanila na pumatay, tiyak na. Mapupuno ng ngiti ang grupong ito. Para sa kanila, ang paghiling sa kanila na magsaya sa isang pagpatay nightclub ay mas masakit kaysa sa 21 lang, ma-enjoy ng konti. Sa oras na ito, pumasok ang may ari ng bar. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na babae sa kanyang 30s sa isang mahayag na damit at makapal na pampaganda. Mukha. Siyang masungit mula ulo hanggang paa. Sumunod sa likuran. Lahat sila ay nakadamit ng niya ang 7 o 8 dalaga, at kaakit-akit. Hello, sir, ang dami mong kaibigan. Dito ngayon. Ito ay masyadong magandang upang maging totoo. Bakit hindi hilingin sa ilang kabataang babae na kunmante at uminom kasama mo at magsaya? Halika, mga batang babae. Kamustahin ang mga ginoo. Sabay-sabay na yumuko, at nang yumuko sila, kitang-kita ang kanilang sexy figure. Kumusta mga ginoo? Napakatamis ng mga boses na nagpakiliti sa buong katawan ng mga tao. Si Brian at ang iba ay nakaupo sa sofa. Ang isa ay mas patayo kaysa sa isa. Walang nagsasalitaw. Nakatingin sa isa't isa. Lang sandali. Paay na tahimik ang kwarto. Medyo nahiya ang nasa katanggi ang gulang na babae at nagtanong, mga ginoo, gusto mo bang umorder ng ilang mga babae? Napunta ang mga mata niya sa 17 na nasa tabi Philip, agad siyang naakit sa kagandahan at ugali ng dalaga. Nakakita na siya ng mga taong nagdadala ng inumin sa restaurant, ngunit hindi pa siya nakakita ng mga taong nagdadala ng mga babae sa mga nightclub. Ano ang ginagawa ng grupong ito ng mga tao? Siyempre, Philip hindi interesado. Sa mga mata niya, walang mas maganda kaysa kay Win. Anong masasabi mo? Philip napatingin sa lahat. 15. 18. Open. Philip tanong sa paligid at umiling. Lamang bilang tugon mula sa shadow guards, Philip na pabuntong hininga. Ang mga taong ito ay masyadong mahigpit sa karakter at dapat nasanayin ng maayos. Dale walang interesado, kalimutan mo na lang. Kailangan lang namin ng inumin. Open. Ano ang sinabi mo? Hindi uutos sa mga babae. Ano ang ginagawa mo sa Buckingham Palace, kung gayon? Hindi na napigilan ng babaeng nasa katanghaliang gulang. Ang nasa katanghaliang gulang na babae ay nag-cross arms at nanggigil na sinabi, mga hanggal na. Parang wala kayong pera na panggastos sa isang upscale bar. Na tulad namin, pero inawakupan ninyo ang napakalaking pribadong kwarto. Lumabas ka agad. Maraming tao ang nakapila sa labas para sa isang pribadong silid. Kabanata 2087. Ang babaeng nasa katanghaliang gulang ay ang malit na amo ng bar. At ang mga maalinsangan na babae na nakatayo sa likuran niya ay pawang mga gold digger. Ang kanilang karaniwang gawain ay ang samahan ang mga bisita sa pag-inom. Kung ang mga bisita ay gumastos ng pera, maaari silang lumabas upang magsaya. Kung ang isang malaking pribadong silid ay nag-order lamang ng mga inumin na walang mga batang babae, ito ay katulad ng isang aso sa isang sabsaban. Kaya naman, hindi rin napigilan ng mga batang babae ang kanilang mga bibig. Sok, how dare they pumunta dito para magsaya kung wala silang pera? Basura. Alam mo ba kung anong klaseng lugar ito? Hindi ito country pub, hillbilly. Philip hindi lang ang tao sa kwarto. Naroon din si Brian at ang iba pang 12 shadow guards. Ang mga taong ito ay lubhang tapat.
Para magmura itong middle-aged na babaeng ito Philip sa harap nila. Siya ay naghahanap lamang ng kamatayan. Lahat ng 12 sa kanila ay tumayo na. May isang whoosh, bawat isa ay nanlilisik sa galit sa NASA. Katanghaliang gulang na babae. Hinahawakan na ni 17 ang butterfly knife na nakasabit sa gilid ng kanyang baywang, nakatingin sa medyo may edad na babae na may malamig na mga mata. Hanggat siya ay naglakas loob na hawakan ang batang Panginoon. Agad nilang sisirain ang bar na ito. Sa lupa. Natigilan ang nasa katanghaliang gulang na babae. Tiningnan niya ang 12 matipunong gwardya at 17 na puno ng hangarin na pumatay. Agad na nanghina ang kanyang puso habang nanginginig na sinabi, anong gusto mo? Philip medyo nawalan ng magawa at mabilis na tumalikod. Para magsalita sa lahat, maupo. Kayo, huwag magalit. Ang maliit na bagay na ito ay hindi katumbas ng halaga. Kung magagalit ka, igigiba mo ba itong bar? Nandito kami para magsaya ngayon. Nang marinig iyon, naupo sila ng may galit ngunit nanatili ang galit. Galit na sinabi ni Brian sa NASA. Katanghaliang gulang na babae. Sinasabi ko sa iyo, simula ngayon. Nang makita ng NASA, maging magalang ka sa ating young master. Kung maglakas loob kang magsalita ng walang kaparirikan, aakayin ko kaagad ang mga tao para patagin itong pugad mo. Nakaupo na silang lahat. Katanghaliang gulang na babae na. Nakaramdam siya ng kaunti. Gayunpaman, nang marinig niyang magsalita ng ganito si Brian, hindi niya maiwasang magalit. Anong problema? Mali ba ako? Para kang aso sa sabsaban, walang bayad ang pag-ukupan ng napakalaking silid. Young master. How dare you call a young master? Sinasabi ko sa iyo, huwag mong isipin na natatakot ako dahil lang sa marami sa inyo. Sa tingin mo ba, wala akong kasama kapag nag-operate ako ng ganoon kalaking establishment? Pinalakpakan ng NASA. Katanghaliang gulang na babae. Ang kanyang mga kamay. Agad namang lumabas ang maraming matipunong security guard. Sila. Carla, anong meron? Nagtanong. Sabi ni Carla, nag-book ang grupong ito ng napakalaking kwarto. Pero hindi nag-uutos ng kahit sinong babae na samahan sila. Nandito lang sila para uminom. Sa tingin ko hindi nila kayang uminom. Halatang grupo sila ng mga mahihirap na nagpapanggap na mayaman. Huwag kang mag-alala, sipin natin sila palabas, sabik na sabi nila. Nang makita ito, muling tumayo ang mga shadow guards sa silid. 17. Anong biro? Lahat sila ay mga eksperto. Lalo na si Brian Pascal na mas matapang sa 1,000 lalaki. Matatakot ba sila sa ilang pump? Sa hindi inaasahan, Philip iwinagayway ang kanyang kamay at napatigil ang lahat. Kumalma ka, huwag kang magmadali. Nandito kami sa labas para magpahinga ngayon. Huwag sirain ang kapaligiran. Isang matipunong shadow guard ang nagsabi, Young Master, hindi ko talaga kayang makita silang nagsasalita sa iyo ng ganito. Ang mga taong ito ay lahat ng basura. Walang dapat ikatakot. Basta utos ka, ay flat namin agad ang lugar na ito. Oo, Young Master, mag-utos ka. Philip Amling. Umupo. Ito ay isang utos. Since Philip sabi nito, sumunod na lang sila. Kabanata 2088. Philip tumalikod at sinabi kay Carla. Your name is Carla, right? Huwag masyadong agresibo. Nandito kami para magsaya at uminom ngayon.
Hindi para manggulo. Pero kung tama ang pagkakaintindi ko, hindi naman tayo papayag ang uminom. Dito kung hindi tayo hihingi ng kasama dibap. Inilagay ni Carla ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at masiglang sinabi, tama. Kani ay isang high-end na bar dito, at hindi kami basta tumatanggap ng sino man. Kung hindi ka humingi ng kasama, maaari kang pumunta sa ibang lugar upang uminom. Hindi bagay sa atin. Philip ngumiti at sinabing, hindi mangyayari iyon. Sinadya kong pumili ng pinakamagandang bar ngayon at dinala ang mga kaibigan ko dito para mag-relax at mag-relax. Maganda ang environment dito kaya hindi kami lilipat ng pwesto. Kukunin ko ang lahat ng tao na mayroon ka rito, ngunit iniisip ko kung ano ang magagawa nila. The woman nagulat siya at aalinlangan, ano ang sinabi mo? Gusto mo silang lahat? Nagbibiro ka? Ba? May pera ka ba? Philip ngumiti ng mahina. Suitcase. Kumuha ng malita ang isang katabi niyang miyembro at iniabot. Iyon Philip. Philip kinuha ang case at binuksan ang maliit na lock. Sa isang whoosh, nagkalat ang mga banknote sa buong sahig. Napatulala ang lahat. Panay ang tingin ni Carla sa mga papelde. Bangko sa buong sahig at halos maglaway. Nako, mayaman ka pala yang master. Oops, young master. Pasensya na talaga ngayon lang. Hindi ko alam. Pagkatapos, tumalikod si Carla at pinandilatan ang mga security. Ditap. Guard. Basura, unmalas ka sa daan. Ito ay isang pinarangalan na panauhin. Bakit ka pa nakatayo? Nagulat ang mga security guard at nagmamadaling umalis. Nang makita ang estado ni Carla, alanam nilang malaking negosyo ito. Handa siyang humalik ng ilang asterisk S. Puno ng saya si Carla sa pagkakataong ito at sinabing Philip, young master, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ngayon lamang. Kalimutan na natin. Ito. Gumawa ka ng tamang pagpili. Sa pamamagitan ng pagpili sa amin. Kami ang pinakamahusay na bar sa kanlurang lungsod ng Glenford na may pinakamagandang kapaligiran at pinakamahusay na mga babae. Girls, bakit hindi kayo kumusta kay young master? Nang makita ng mga babae sa likod ni Carla ang pera, puno ng mga bituin ang kanilang mga mata at nasilaw sila sa nakita. Nawala ang panghahamak mula kanina. Agad silang nagkukumpulan. Kumusta, young master? Young master, napakayaman mo. Young master, bakit hindi ako sumabay sa iyo pauwi? Pwede na akong huminto sa trabaho. Habang sinasabi iyon, ang malaking grupo ng mga babae ay malapit nang magsisiksikan sa silid. Hoy! Huwag mo akong itulak. Nauna akong pumasok. Magwala ka. Gusto kong pagsilbihan ang iyong master. Uminom. Kung kaya mong. Philip pinigilan sila ng kanyang mga kamay, humigop ng alak, at nakangiting nagtanong, Carla, hindi pa kita tinatanong. Pagkatapos, utusan ng mga babae, ano ang dapat nilang gawin? Carla chuckled and said, nako, young master, masyado ka pang bata, kumbaga. May kailangan bang itanong? Ang nakasanayan ay samahan kang kumanta at gumastos ng pera sa paraang ginagawa mo, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Nang sabihin niya iyon, ang grupo ng mga batang babae ay gumawa ng mga sexy na pose na wings flip habang ipinapakita ang kanilang pinakamagandang side. Bilang babae, Philip nakangiting ibinaba ang ulo. Sinabi kay Carla, magagawa nila
Ang lahat ng gusto ko. Interesting. Sige, pasok ka. Carla, pwede ka na. Ring pumasok. Natigilan si Carla. Ako din. May bahid ng pananabik ang sinabi ni Carla sa gitna ng kanyang pagkagulat. Kabanata 2089. Bata pa lang ay escort si Carla, ngayong matanda na siya, walang bisitang tatanggap sa kanya. Maaari lamang siyang maging pinuno sa likod ng mga eksena. Gayunpaman, ngayon, ang young master sa harap ay elegante at napakasarap na umorder sa kanya. Philip tumango at sinabing, oo. Sabay tayong magsaya. Tuwang-tuwa si Carla at sinabing, okay, thank you for giving me a chance. Maghintay ka. Kahit matanda na ako, hindi naman. Mababa ang kakayahan ko sa mga kabataan. Pumasok ang grupo ng mga babae sa kwarto at Filipisinara ang pinto. Sa likod nila, ang 12 lalaking shadow guards ay mukhang nahihiya at hindi gumagalaw sa sofa. Naguguluhang tanong ni Brian, young master, sa lakas natin, bakit tayo matatakot sa kanila? Philip misteryosong ngumiti, umiling, at sinabing, hindi ako natatakot. Malalaman mo rin mamaya. Nakahilera ang grupo ng mga babae. Tinanong ni Carla ang mga gwardya kung sino ang gusto nilang pilan ngunit walang nagsasalita sa kwarto. Philip nakangiting sabi, conservative nila, kaya huwag mo silang pahirapan. Ngayon, hayaan mong kunin ko kayong lahat. Nang marinig iyon ng mga Philip kukunan silang lahat. Tumingin sila Philip sa paghanga. Nakayuko sa sahig. Philip sabi niya, kaya kong gawin ang kahit anong gusto ko, di ba? Halika, lumuhad ka sa sahig. Anong uri ng hardcore play ito? Gayunpaman, gumastos siya ng napakaraming pera, kaya kailangan nilang samahan siya kahit anong mangyari. Iniunat ng mga batang babae ang kanilang mga makatarungang paa sa sahig at gumawa ng mga kaakit-akit na pole. Philip malamig na ngumiti at sinabing, handa ka na ba? 100 push-up bawat tao. Magsimula. Ngayon. Ano? 100 push-up. Napatulala ang grupo ng mga babae. Anong uri ng espesyal na kahilingan at fetish ito? Nagustuhan ba ng young master na ito ang ganitong uri ng paglalaro? Mukhang natigilan din si Carla, pero puno ng ngiti ang mukha niya. Habang nagtatanong, Honord, guest, what are you doing? Ito ba ang paraan ng paglalaro? Lahat tayo ay magarbong babae dito, at ang ating mga buto ay mahina. Paano natin malalaman kung paano mag-push up? Tama, sir. Huwag kang maging katawa-tawa. Nandito kaming lahat para magsaya. Medyo sobra ang hiling mo. Sa gilid, isang matangkad na babae na may disenteng hitsura ang sumang-ayon sa oras na ito. Young master, huwag mo kaming pakialaman. Hindi ba tayo pwedeng uminom? Oo, inom tayo. Toast. Isang grupo ng mga babae ang sumugod para mag-propose ng smack. Bilang resulta, pumasok ang salamin Philip malakas na bumagsak. Ang kamay sa sahig at nabasag. Sa pagkakataong ito, si Carla at ang mga babae ay natakot. Hey, sir, ano ba to alaga ang gusto mo? Tiningnan ni Carla ang case na puno ng banknotes at nagtanong. Habang nagpipigil ng galit, Philip mukhang walang pakialam. Naglabas siya ng ilang salansan ng mga banknote mula sa kahon. Inihagis ang mga ito sa mesa, at mahinang sinabi, sino mang gumawa nito ay makakakuha ng perang ito. Ang mga batang babae ay may iba't ibang mga iniisip sa kanilang
mga isip, at ang kanilang mga mata ay lumiwanag. Mayroong 40,000 hanggang 50,000 dolyar sa stock na iyon. Kadalasan, kikita lang sila ng ilang libong dolyar bawat gabi kapag maganda ang negosyo. Kabanata 2090. Nako, mister, gagawin ko. Push up. Lang naman di ba? Kaya ko ito. Sa sinabi nito, ang isang batang babae sa karamihan ng tao ay agad na yumoko sa sahig at nagsimulang mag-push up. Bilang isang resulta, hindi niya ito makuha pagkatapos gawin ito ng 2 beses. Habang hinihingal at namumula ang mukha, sinabi niya, "Nako, hindi na ako makatiis. Mister, hindi ko talaga kaya." Klang. Pagkasabi niya nun ay tumayo siya at tinignan ang pera sa mesa. Inabot niya iyon at nakangiting sinabi, "Mister, pero ginawa ko pa rin. Kaya itong perang ito." Philip nakataas ang kilay niya. Nakatitig ang malamig niyang mga mata sa babae at diretsyong hinugot niya ang butterfly knife sa bewang. Itinaas niya ang kanyang kamay at nahulog ang kutsilyo. Dumaan ang butterfly knife sa pagitan ng payat at mapuputing mga daliri ng babae na tumusok sa lansan ng mga papel de bangko. Nakakatakot itong tumusok sa coffee table. Sa isang iglap, natakot ang babae. Kaya binawi niya ang kamay. Habang sumisigaw at sumisigaw, puno ng takot ang mukha niya. Sinabi ko ang 100 push-up para makuha ang perang ito. Philip walang pakialam na sabi na may bakas ng walang humpay na intensyon sa kanyang mga mata. Agad namang nagalit ang babae. Bumangon siya, tinuro Philip, at open. Baliw ka ba? Wala ka na bang magandang gawin? Pinagalitan, what the hell? Nandito ka ba para makipaglaro sa mga babae, o para manggulo? Sa sobrang liit na halaga, gusto mong pagsilbihan kita at mag-push up. Ito ay hindi lamang sa kanya bilang G. Ang iba pang mga batang babae din scowled at sinabi accusingly, isa ay lumalabas upang maglaro, upang magsaya. Ano ito? Napakahirap mong pakiusapan, at kailangan pa nating mag-push up. Sa tingin mo ba ikaw ang Terminator? Retard. Sa tingin mo ba magaling ka dahil lang sa may pera ka? Ayoko nang pagsilbihan ka. Tama iyan. Lahat ng boss na pumupunta dito ay mayayaman. Hindi kami kulang sa mga weirdong tulad mo. Si Carla naman ay malamig na nakasimangot sa gilid ngayon. Tinitigan niya Philip, na nakaupo sa gitna na may kalmadong tingin sa kanyang mukha, at nagsabi, "Young Master, kung pupunta ka sa Buckingham Palace para magsaya, matutugunan ko ang iyong kahilingan, ngunit kung narito ka para makipag-away at gumawa ng gulo, natatakot akong hindi ako pumayag. Mga lalaki, pasok kayo." Malamig sigaw ni Carla. Sabay tulak ulit ng pinto ng private room. Muling sumugod ang grupo ng mga bodyguard na umalis kanina. Nang makita nila ang sitwasyon sa silid, natarante rin sila. "Carla, anong nangyayari? Di ba ngayon mo lang kami hiniling na umalis?" Tanong ng matipunong lalaking naka-floral vest na nangunguna sa grupo. Turo ni Carla Philip nakaupo sa gitna. Tapos sa iba pa. Sabi niya, nandito siya para manggulo. Sa napakalit na halaga ng pera, gumawa siya ng isang espesyal na kahilingan, na hinihiling sa mga batang babae na gumawa ng 100 push-up. What the hell? 100 push. May gulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang matipunong lalaki na nangunguna ay bumaling. Nang tingin Philip, tinuro niya ito at sinabing, "Hoy, bata, sino ka?"
How dare you ask the girls here to do push-ups? Nasisiraan ka na ba ng loob? Philip nakataas ang kilay at nagkibit. Balikat na sinabi, itong madam na. Ito ang nagsabing kaya kong gawin. Ang lahat basto may pera ako. Saglit na natigilan si Carla at sumagot, oo, sabi ko nga, pero sobra-sobra ang hiling mo. Ang mga babae sa Buckingham Palace ay hindi ang mga batang babae mula sa mga basurang nightclub na maaaring bayaran upang maging aso. Kahit na gusto mong maging aso tayo, sino sa tingin mo ang minamaliit mo sa napakaliit na perap? Tama iyan. Ito ang Buckingham Palace. Alam mano ba kung sino ang amo sa likod ng lugar na ito? Ang mga babae dito ay mas mahalaga kaysa sa iyo. Sigaw ng matipunong lalaki habang sinusulyapan ang case ng pera sa tabi niya. Tinansya niya na mayroong hindi bababa sa ilang milyong dolyar sa loob nito, na medyo marami. Gayunpaman, dahil sinabi ni Carla, agad siyang sumigaw, sa sobrang lit ng pera, gusto mong mag-push up ang mga babae natin. Hindi sapat. O, sinasabi mo ba na kung kung maglaro, kailangan kong alok ng mas maraming pera? Philip natatawang sabi. Maraming salamat po. God bless. I love mo mahal.